Nung unang bahagi ng dekada 70, tulad ng karamihan sa mga batang babae na edad 10 hanggang 12, baliw na baliw sina Pam, Tina, Jassy at Consuelo sa isang laro na sobrang usong-uso noon. Ang tawag dito ay Spirit of the Glass. Isa itong laro gamit ang baso at isang board na may nakasulat na alpabeto, mga numero mula 0 hanggang 10 at ang mga salitang yes at no. Karaniwang 4 o higit pang tao ang naglalaro. Tatawag sila ng espiritu para pumasok sa baso at sagutin ang mga tanong nila. Ang 4 na babae ay pawang galing sa may kayang pamilya sa Pampanga. Kilala silang makukulit, matitigas ang ulo at laging magkakasama simula pa noong first grade. Kahit paulit-ulit silang binabalaan ng mga madre sa exclusive girls school nila, hindi pa rin sila tumigil sa paglalaro ng Spirit of the Glass tuwing weekend sleepover nila sa bahay ni na Consuelo. Malaki ang kwarto nito, may queen-size bed, pull-out bed, at higit sa lahat, may swimming pool pa sila. Paano kung may mangyaring masama? Tanong ni Tina na siyang pinakaduwag sa grupo. Ano namang mangyayari? Sagot ni Pam. Kung makikinig ka sa mga madre, sasabihin nilang masasapian tayo o may gagawing masama ang mga espiritu. Ang dami namang naglalaro nito, wala namang nangyayari. Mahigit 1 taon na rin tayong naglalaro, wala naman. Para kina Pam, Jassy at Consuelo, laro lang talaga ito. Madalas nilang itanong sa espiritu kung gusto rin ba sila ng crush nila o kung papasa ba sila sa exams. Dumating ang summer break at napagtanto nilang hindi sila makakapaglaro ng sabay sa loob ng halos 2 buwan dahil aalis papuntang abroad sina Jassy at Consuelo kasama ang pamilya nila. Si Tina naman ay pupunta sa Maynila para bumisita sa mga pinsan niya. Si Pam lang ang maiiwan sa Pampanga. Isang gabi, dahil sa sobrang pagkabagot, naisip ni Pam kung ano kaya ang pakiramdam ng maglaro ng Spirit of the Glass ng mag-isa. Kinuha niya ang board at isang baso mula sa kusina. Nang tanungin siya ng yaya niya kung para saan ang baso, mumiti lang siya at dali-daling pumasok sa kwarto sa kanilak ang pinto. Inilatag niya ang board sa sahig at nagsimulang maglaro. Tilad ng dati, hindi niya ito sineryoso. Sa isip niya, noon pa man ay baka mga kaibigan lang niya ang nagtutulak sa baso. Spirit, nandyan ka ba? Tanong niya nang walang gaanong interes. Biglang nanlaki ang mata niya. Unti-unting gumalaw ang baso nang walang humahawak. Dahan-dahan itong tumigil sa letrang Y, E, S. Yes. Nanginig si Pam. Spirit, sino ka? Pautal niyang tanong. Biglang, bumang! Malakas na sumara ang isa sa mga bintana dahil sa bugso ng hangin. Napatalon siya sa gulat. Pagharap niya ulit sa board, gumagalaw na naman ang baso. S, E, C, R, E, T. Secret. Kinabahan man, mas nanaig pa rin ang curiosity niya. Saan ka nang galing? Doon tuluyang nanigas si Pam habang binabaybay ng baso ang salitang H, E, L, L. Hell. Hindi na siya nakasigaw. Tumakbo siya palabas ng kwarto at niyakap ang yaya niya habang umiiyak. Sinabihan siya ng yaya na tama lang daw iyon sa kanya dahil sa pagtatago niya ng sikreto at paglalaro ng ganoong bagay. Sinamahan siya ng yaya pabalik sa kwarto para doon matulog. Pero pagpasok nila, pareho silang natulala. Iniwan ni Pam ang baso na nakataob sa gitna ng board. Ngayon, durug-durug na ito. Parang may malakas na puwersang nagwasak dito. Agad kumuha ng walis ang yaya at nilinis ang mga bubog pati ang board. Kinabukasan, sinunog niya ang lahat at ibinaon ang abo sa likod ng bahay. Ipinadala si Pam sa Baguio
para manatili muna sa mga pinsan niya. At 2 linggo bago magsimula ang klase, siya nakauwi. Pagkikita nilang magkakaibigan, ikinuwento niya ang lahat ng nangyari. At mula noon, nangako silang hinding-hindi na muling hahawak ng Spirit of the Glass. Kung may pakiramdam kang may nanonood sa'yo habang pinapakinggan mo ito, baka hindi lang imahinasyon ang dahilan. Mag-comment sa ibaba mga habitwin at ibahagi ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento na hango sa totoong pangyayari. Maraming salamat.